Ako po si Nesty Joaquin ay muling nag-aalay ng aking sarili para sa pamamahala dito sa ating bayan. Ako po ay naging konsehal, naging vice mayor, naging mayor noong 2001 hanggang 2004. Sa may ikling panunungkulan ko bilang mayor, ay nagawa po nating maiayos ang ating bayan. Ang number one problema po natin nung panahong yon ay ang baha. Sa pakipagtulungan po ng ating mga kababayan ay nakuha po nating mairesolba ang problema sa baha. Mas lalo na sa gawing tawiran, pako, lawa at hulo. Dito po natin nakita sa nasa tamang pamamahala ang pagsasaayos ng ating problema dito sa ating bayan. Siguro po ay kailangan lamang ng sipag, tiyaga at dasal upang sa ganun ay makamtam natin ang ating ninanais para sa ating bayan. Sa unang 6 na taon ng aking panunungkulan bilang mayor, ay naiayos po natin ang ating mga facilities tulad na po ng ating munisipyo, ang mga opisina ng mga sangay ng gobyerno. At dito rin po ay nagkaroon ng pagtulong ang ating mga kababayan sapagkat nakita po nila ang tamang pamamahala na kanilang hinahanap. Ang number one na akin pong itinaguyod ay ang zero corruption sa ating pamahalaan. Sapagkat naniniwala po ako sa bawat sentimo na mawawala at mapupunta sa corruption, ito'y malaking kawalan para sa ating paglilingkuran. Alam niyo po, nung aking panahon ay nagumpisa ang ating water district na kung saan ay mura ang bayad ng ating mga kabayan sa pagdaloy ng tubig sa ating mga bahay. Subalit, 6 na taon na lumipas, ito ay halos na triple. Siguro po ay sa kadahilanan na kailangan lamang ay ang political will. Ang ating pong daycare center na noon ay halos walang binabayaran magulang sa pag-aaral ng kanilang mga paslit na mga anak. Ang ating pong mga mga maliliit na tindahan ay halos maliliit la taxes lamang ang kanilang binabayaran. Sa ating pang mga senior citizen na ating inaaruga, siguro ang gagawin natin ay patuloy ang pagbibigay sa kanila ng karagdagan o siguro sapat na gamot at kasiyahan upang makita na po natin sa huling yugto ng kanilang buhay ay sila ay magiging masaya. Isang malaking problema na nakita natin sa loob ng 6 na taon pagkatapos po ng aking termino ay ang moralidad sa ating pamahalang bayan. Ito po ay aking masasabi na nung panahon ko bilang mayor ay pinilit ko po maging matuwid upang sa ganon ay pagmalaki tayo ng ating mga kababayan hindi lamang sa loob ng ating bayan bagko sa buong mundo na ang pamamahala sa ating bayan ay naaayon sa ikangay sa pagtaguyod sa sinasabi ng ating Panginoon maging straightforward at ipakilala natin na tayo isang tao, makadiyos at makatao. Siguro po sa pagkakataong lakas na ibinibigay sa atin ay magagamit po natin sa magandang paraan upang sa ganon at tayong lahat ay makinabang. Isang halimbawa na ang pagtulong sa ating maliliit ay itong mga nag-layout sa ating kalsada, itong mga trike drivers at operators. Nung aking panahon, napakalit lamang ang kanilang binabayad, subalit ngayon, mahigit 400% ang itinaas ng kanilang pagbabayad. Ang laki ng pinagbago mula noong 2004 at 2010. Noong aking panahon, ang budget ng ating munisipyo ay 50 million lamang. Subalit ngayon at 80 million. Subalit ako nagtataka bakit ngayon ay wala ng doktor sa ating lying-in. Na di katulad nung dati ng 2001 na nakipaglagay po tayo ng 3 doktor, 24 hours a day ang serbisyo, 7 days a week. At ganoon din po ay meron tayong physical therapist na umaagapay sa ating mga may kapansanan, mga na-stroke na kababayan. Nakapagtayo po tayo ng diabetic club na kung saan ay ating inaaruga ang ating mga kababayan na ngayon dumaranas ng diabetes. Subalit ngayon, itong lahat pong ito ay wala na. Ito po ang nabigay ng lakas ng loob para sa akin upang sa gayon ay muling bumalik upang ipakita sa ating bayan na tayo may pag-asa pa sa lahat ng ating mga problema. Umasa po kayo na sa aking panunungkulan, ito po ay naayon sa pagiging makadiyos at ako po ay bilang isang tao. Ako po ay may takot sa karma. Kaya po ako'y ginagabayan ng ating Panginoon. Nagpapasalamat palagi sa binigay sa akin, sa isang magandang pamilya, sa aking pangatawan at sa pagbibigay ng lakas upang muling magsilbi sa inyo. Kaya ako po ay umaapila sa ating mga kababayan
Huwag po tayong masilaw sa pera. Alam ko po na maraming sa aking mga katunggali ay pera ang lumalakad sa ngayon. Sapagkat kung magkakagayon, ay tayo rin ang mahihirapan. Huwag po tayo magsisi katulad po na nangyari ng mga nakaraan at isipin po natin, may taong pwedeng mamahala ng maayos upang sa ganon, tayo at ating mga susunod pang henerasyon ay may pag-asa sa isang magandang kinabukasan. At apila ko rin po sa ating mga kababayan na nasa ibang lugar at sa ating mga mayayaman na ang inyong tulong ay mahigit ko pong bibigyan ng pagkalinga para sa maipadala at mapaabot sa ating mga mahihirap na kababayan. Muli, ako po'y pagbibigay ng garantiya. No, kung ako po'y muling mahalal, asahan po ninyo, tayo ay magmamalaki, may pagsasabi natin sa buong mundo na kaya nating mamahala sa maayos na paraan. Muli, maraming salamat.